never, ever, ever, ever let their country down. Never. 正确的中国共产党万岁！ Amerika versus China. Sino ang mas malakas? Sa kasalukuyan, ang dalawang bansa ang pinakamalalakas sa military. Sila din ang parehong pinakamayamang bansa sa buong mundo. Sa tumitinding tensyon, girian at Cold War sa pagitan ng Amerika at China, sino ang lamang sa panahon ng digmaan? Sino ang mas may karanasan at magaling sa estratehiya at labanan? Military comparison ng USA at China, yan ang ating aalamin. Military rank. Rank 1 sa listahan ng top 10 powerful countries in the world by military strength ang United States, na may power index na 0.0699 at estimated total military personnel na aabot sa 2,127,500. Ang US ay may hawak na 13,300 aircrafts, kung saan mahigit 900 dito ay mga attack helicopters. Mas marami lang ng higit sa 1,000,000 ang human military forces ng China na nasa 3,170,000 at sila ay rank 3 sa listahan sunod sa Russia. Sa kasalukuyan, ang China ay may hawak na 3,166 aircraft at 4,950 na mga tangke bilang kanilang mga pangunahing resources sa digmaan. Samantala, lamang naman ng China kung paramihan ng mga sundalo ang labanan. Sila ay mayroong mahigit 2.1 million na active military na tinatawag na People's Liberation Army of China at mahigit 1.1 million ang military reserve. Habang ang Amerika naman sa ngayon ay mahigit 1.3 million active military at mahigit sa 700,000 ang military reserve. Nangunguna din ng China sa Estados Unidos sa bilang ng mga warship na kanilang hawak. Humigit kumulang 350 laban sa 300 ang ratio ng mga sasakyang pandigma. Ang mga dry dock ng China ay patuloy na naglalabas ng bagong mga warships halos linggo-linggo, lalo na ang mga patrol missile boat, corvettes at frigates. Gayunpaman, mas malalaki ang mga bapor ng Estados Unidos. May mas magagandang sistema sa depensa at opensa at ginagawa ng mga tauhang may mas karanasan sa pagbuo nito. Sa aspeto naman ng command at military intelligence, highly sophisticated o di hamak na mas organisado ang chain of command ng US para sa kanilang long-range aviation platforms sa South Korea, Japan at Guam. Kasama na ang mga warships at submarines o mga pandigmang sasakyang pandagat. Ngunit kung iisipin, mas marami ang air, water at land platforms ng China kumpara sa US. Pero ang gamit ng Amerika ay mas mataas na quality ng assets. Ito ay laban ng quality versus quantity. Samantala, mas pinarami at mas pinaganda ng China ang kanilang puwersang nuclear. Nag-improve ang survivability ng kanilang mga ballistic missile submarines at road mobile missiles. Pero sa kabila ng mas pinaigting na Chinese nuclear force, nananatiling superior ang US sa aspetong bilang ng mga warheads na tinatayang 13-1 ratio. Mga kaalyadong bansa. Matagal nang nararamdaman ng US na sila ay mas malaking advantage kumpara sa China kung pag-uusapan ang network ng kanilang alyansa, partnerships at mga kaibigang bansa sa buong mundo. Sa Asia, sila ay suportado ng Japan na may third largest economy, ng Australia na may mahuhusay na naval forces, South Korea, Singapore, Pilipinas, Indonesia at marami pang iba. Patuloy din nilang pinapalakas ang kanilang kooperasyon sa India sa tulong ng Quad Concepts o apatang alyansa ng US, Japan, Australia at India. Pero ang tanong, ilan sa mga ito ang tutulong sa Amerika kung sakaling umatake ang China? Hindi naman papayag ang China.
Sa katunayan, taktika at estratehiya ngayon ng China na palakasin ang sistema ng partnerships at cooperation sa Asia at Silangang Afrika sa tulong ng Belt and Road Initiative na nagtatayo ng mga daang pangkalakalan sa mga kontinenteng ito. Ang pinakamahalaga, pinagtitibay din ng China ang kanilang relasyon sa Russia na pumapangalawa sa may pinakamalakas na military power sa buong mundo sa pamamagitan ng madalas nilang military exercises, mga karagdagang puwersang militar. Kung pag-uusapan ang geographical advantage, ang posisyon ng China sa South and East China Seas na potensyal na maging epicenter o sentro ng digmaan sa pagitan ng US ay pabor sa kanila. Mas mabilis silang makakapag-supply ng langis, ammunitions, military aids at karagdagang puwersa sa lugar na ito kaysa sa US. Dahil din sa limitadong saklaw ng kanilang kapangyarihan sa mga base nila sa mga karatig bansa na kanilang kaalyado. Ang linya ng mga artificial island na itinayo ng China sa South China Sea ay mabisang pangontra din ng China sa naval at aerial bases ng US sa South Korea, Japan at Guam. Sa katunayan, tinatawag ng US Navy ang 10 Chinese islands doon hindi bilang artificial islands, kundi bilang mga unsinkable o hindi lumulubog na aircraft carriers. Bilang estratehiya laban sa mga artificial islands na ito, iniisip ng US na mag-deploy ng US Marine Special Forces sa mga islang iyon bilang opensa sa tulong ng kanilang mga alyansa sa umpisa pa lang ng laban. Panghuli, ang tagumpay ng digmaan sa modernong panahon ay labis na naiimpluwensyahan ng kung sino sa US o China ang mas may maganda o malakas na teknolohiya. Sa aspeto ng submarines, military satellites sa space at bilang ng mga offensive at defense cyber tools at unmanned vehicles, nangunguna ang Amerika. Pero humahabol ang China at ayaw magpadaig. Bilang may second largest world economy, ginamit nilang advantage ang artificial intelligence, paggawa ng hypersonic cruise missiles, mga mangilang-ngilang cyber attacks at monitoring sa internet ng Amerika, at ang umuusbong na quantum computing. Pahayag ito ng National Commission on Artificial Intelligence na nagsasabing may bahagyang advantage pa rin ang United States pero ito ay napakaliit na lamang. Epekto ng magiging digmaan. Ang pandaigdigang epekto ng digmaang US-China sa hinaharap ay isang sakuna na higit pa sa Russia-Ukraine War. Ang pagkamit ng isang liberal society o malayang lipunan noong World War I at II ay pinaglaban sa pamamagitan ng giyera. Ngunit ang giyera din ang sumisira sa liberal societies dahil sa pagkalat ng authoritarian at totalitarian figures gaya ni Adolf Hitler ng Germany. Ang pag-angat ng Beijing nitong mga nagdaang dekada ay nagdulot ng pangamba at mga prediksyon ng potensyal na labanan, lalo na sa usapin sa teritoryo ng pinag-aagawang South China Sea o West Philippine Sea, kung saan ang Amerika ay may military base sa Pilipinas at ang Amerika ay nakikialam sa away teritoryo ng China at Pilipinas bilang bahagi ng kanilang defense treaty. Hindi papayag ang US at China na tanggapin ang pagkatalo sa limitadong palitan lamang ng missiles at air attacks. Babala ng mga eksperto, ang tensyon ay maaaring kumalat sa rehiyon ng Asia-Pasipiko, partikular sa dagat ng China, Taiwan at mga naval at air bases ng Amerika sa Pilipinas, Taiwan, Hawaii, Japan at South Korea. Posibleng puntiryahin ng China ang mga pag-aari ng US sa Asia-Pacific, gaya ng ginawa ng Japan noong World War II nang binomba nito ang Pearl Harbor sa Hawaii upang pahinain ang puwersa nito. Kapag nangyari ito, mapipilitan ding umatake ang US, kaya ang dami ng mga mamamatay at pagkasira ng ari-arian ay hindi maipapangakong mababa kaysa inaasahan. Ang pressure sa pagitan ng Beijing at Washington ay taas at nakikitang wala itong sasayangin na panahon upang huminto. Ang paggamit ng nuclear weapons ng China at Amerika ay hindi rin imposible.
At ito ang magiging pinakamalalang sakuna sa kasaysayan ng mga digmaan. Inaasahan ding tatagal ang ganitong klaseng digmaan at makakaapekto sa kalakalan ng mga bansa na umaasa sa rutang pandagat sa Pasipiko. Kung sakali, ito raw ang ituturing na first major conventional war sa modernong panahon sa pagitan ng dalawang bansang armado ng malalakas na nuclear weapons. Sa nakikitang mga datos, malaki ang posibilidad na manalo ang Amerika at mga allied countries nito. Pero sa nakikita ng mga eksperto, hindi prioridad ng US ang gumastos ng bilyong-bilyong dolyar sa digmaan. Sa halip ay ilulunsad nila ang pagtaguyod ng kapayapaan sa umiinit na rehiyon ng Asia-Pasipiko. Malalamangan kaya sa hinaharap ng China ang USA sa armas pandigma? Handa kaya ang mundo sa pagdating ng World War III? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!